Praise God, a blessed day. Isang pinagpalang araw, pinagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating Divine Connection na kung saan ay tayo nga ay connected lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At tayo po ay pinalad, binigyan ng pagkakataon. Na-bless ni Lord na makarating po dito sa lugar ng mga Meksikano. Dito po sa Mexico, sa Barcelo Maya Grand Resort. At purihin ang Diyos. Talaga naman na may mga sorpresa siya sa mga paglilingkod po natin. At ngayon po ay pag-usapan po natin, siyempre, ang salita ng Panginoon at isang pangkalahatang shout out na po sa inyo. At nagpapasalamat ako una sa Panginoon at sa bawat isa nga sa inyo na bumati sa amin pong 36-year wedding anniversary. At salamat, pangkalahatang shout out na lamang po. Ayan, puntahan na po natin ang salita ng Panginoon sa 1 John chapter 2. Dito po ako dinala ng Panginoon sa akin pong devotion. Sabi po, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lusts. But the one who does the will of God lives forever. Pastor, bakit nakalagay doon sa John 3:16 ay for God so loved the world? Ayan, sasagutin po natin yan. At sa pagpapatuloy natin, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat sa pagkakataong ito, sa gabing ito, sa araw na ito, na ang banal na Espiritu ang lagi nga naming kasama, na siyang tagapagturo, tagapagpaunawa, tagabay, tagabigay ng pagpapala, maging ng mga babala, kagaya ng aming mga pag-uusapan ngayong oras na ito. Purihin ka, Panginoon, at bless your people. Continue to bless them. In Jesus' name, amen and amen. Nabanggit ko po yung for God so loved the world. O nga, no? Parang mayroong contrasting view. Pero ang binabanggit po dito ni Apostle John ay ganito, no? Tingnan po natin yung mga ilang explanation natin pong ika nga ay na-research, ano? Si Apostle John po ay nagbigay o nag-issue ng warning at saka po at the same time encouragement naman, no? At narito po yung breakdown sa kanyang sinabi dun sa salitang do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father. Hindi po tumutukoy si Apostle John sa or ganito. Ang tinutukoy po ni Apostle John ay na hindi po natin mamahalin ay yung pong physical earth, ano? At yung ino-offer nito. Ang world po dito ay refers to the fallen world system. Ang binabanggit po na don't love the world, ito po yung world system, sistema ng mundo na bumaksak sa kasalanan. Dahil sabi po ng 2 Corinthians 4:4, Satan is the god of this world, no?
mula po nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, ay na-conquer, para bagang na-conquer ni Satanas itong mundong ito. At ayun na nga po, no? Ang mga tao po ay nahumaling sa mundo at nako, ay may warning din si Apostle John sa atin, ano, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay isang pamamaraan ng buhay, ay way of life that is opposed to God, driven by selfish desires, no? Makamundong pagnanasa, materialism, and pride. Loving the world means prioritizing pleasure, status, wealth, or human approval over God. Yun po yun, no? And if someone is ruled by these desires, it shows a heart not aligned with God's love. No? Kung mapapansin po natin, ay sinabi, don't love. Kasi ang love po ay isang commitment at may kasama po itong passion, desire, di ba? Na talagang kapag gusto mo at ibig mo ang isang bagay, gagawin mo, isasakripisyo mong lahat. At talagang, yun nga, lahat po isasakripisyo mo. Makuha lang ang bagay na iyon. Tingnan po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sabi po ng Romans 5:12, ipinagkatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin, para tubusin tayo. So, yun po yung, di ba, yun po yung totoong pag-ibig. Meron po siyang desire na hanguin tayo sa kasalanan. Meron po siyang passion, naging passionate siya para po makamtan na tayo ay maitawid mula sa buhay na ito na kasalanan patungo sa liwanag. At ito po ay, itong pagmamahal na ito ay isang commitment, ay sacrificial love. Ngayon, sa kabalintunaan po sa sanlibutan, kapag po sinabi na mahal natin ang sanlibutan, yun nga po, lahat ay gagawin natin, makuha lang yung ambisyon, yung katanyagan, yung status, yung power. Yun po ang sinasabi na huwag po nating mahalin, no? Bagamat siyempre mga magulang at mga kapatid, ang daigdig namang ito ay ginawa ng Diyos ng mabuti. Tama ho ba? In Genesis, nasumpungan ng Diyos nung gawin niya ang daigdig, ang bawat narito po ay mabuti. Yun nga lamang po, pagdating po ng pagpasok ng kasalanan na dinala ni Satanas at natrap nga ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, doon na po naging chaotic ang daigdig. At yun nga po, nagkaroon na po ang tao ng desire na kuhanin ang mundong ito at halos nawala po yung desire na makipag-ugnay sa Diyos. Na ito po ay nagaganap sa ating panahon, no? Tingnan po natin ang sinabi ng 1 John 2:16. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. And this expands on what the world offers. Ito po, craving for physical pleasure, the pursuit of sensual gratification, lust, addiction, comfort at any cost, and craving for everything we see. Diba? Yung paghangad, sobrang paghangad sa mga sa tingin natin ay maganda na dapat makuha natin sa mundong ito, no? Or yung pong pagpapatuloy sa kalaswaan, kalayawan, sa addictions, ito po ang ino-offer ng mundo no? Yun po, covetousness, envy, always wanting what others have. Ayun po, sinasabi na yung bang gusto ng tao na magkaroon ka kung anong meron yung iba, ay yun po yung matinding pagnanasa mo, ano? Yun po yung
nangyayari. Dahil po doon sa pagkainggit. Pride in achievements and possessions, boasting in status, success, or material things rather than God's grace. Yun po yung binigyang diin ni Apostle John. At ito po, mga attitudes na ito ay hindi po galing sa ating Diyos Ama, but from a world corrupted by sin. Yun po ang sinabi ni Apostle John, isang babala, isang warning sa atin. Ang sabi po pa ni John dun sa 17, binasa natin kanina, "And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever." Yan po ang isang katotohanan na ang lahat ng nakikita po natin sa mundong ito ay mapaparam at mawawala. Actually, siyempre bago po itong 1 John, yung sulat ni Apostle Peter, ay ang mundo pong ito ay matutunaw sa matinding init. Sabi yung ng Bible, ang mga lahat ng nakikita na mga maraming buntala sa langit, stars ay malalaglag at yun nga, matutunaw ito sa matinding init. Kaya talaga pong mawawala itong daigdig na ito na hinahangad po ng maraming tao, na talagang pinagsusumakitan, susumikapan na maabot, ang lahat ng layaw, katanyagan, inaakalang tagumpay sa mundong ito. Pero yung pala naman, ang daigdig na ito ay lilipas at mawawala, at ang mananatili lamang ay ang Diyos at ang bawat gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Pero hindi po nangangahulugan na kapag kayo ay pinagpapala ng Panginoon, ay masama po yun na hindi natin tatanggapin. Tanggapin po natin ang mga pagpapala ng Panginoon, pasalamatan, but higit po nating ibigin, i-commit. Actually, ang dapat maging resulta nga dito sa ating buhay, habang pinagpapala po tayo ng Diyos ng mga material things, achievements in life, success, ano man po iyan, dapat po masigit nating ibigin ang Panginoon at pasalamatan na lamang ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kasi sabi din naman ng Ecclesiastes chapter 2, sa bandang dulo ay yung pong ating pagkain, inumin, at mga pinagkakaloob na pagpapala ng Diyos ay galing din po ito sa Diyos. It is a gift from God. Kaya lang, yun nga po, minsan parang nawawala ang focus doon sa nagbi-bless at napupunta ang focus doon sa blessing hanggang isang araw ay, yun nga po, kaya nag-warning si Apostle John, ay baka po mauwi tayo na mas mahal na pala natin ang ating tagumpay, ang mga karangalan, ang ating achievement, ang lahat ng ating nakamtan kaysa Diyos na nagbigay nito. Yun po ang napakadelikado, mga magulang at kapatid. Kasi nga po, ang sinabi ni Apostle John, ay lilipas talaga po ang lahat sa mundong ito. John is urging believers to detach, ito po sa ating pagkatapos, detach from the values of a corrupt world. Yun. Reject the false promises of pleasure and pride and live for what truly lasts. Ano ba yung talaga magtatagal? A relationship with God and eternal life. Yun po. Yun po magtatagal. Kasi nga po, walang hanggan po yun. This is a call to spiritual focus and eternal perspective. Ayan, nawa po ay meron po tayong na pagnilay-nilayan, natutunan sa atin pong maikling pagsasama, sa atin pong divine connection na ito, na atin pong patuloy na
dinggin o pakinggan ang mga babala po ng salita ng Panginoon upang tayo po ay mabuhay ng mapayapa, masigla, punong-puno ng kagalakan at paglilingkod sa ating Panginoon habang tinatamasa din naman natin ang kanyang pagpapala at lalo tayong napapamahal sa ating Panginoon, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa mga kapatiran. Salamat po, salamat sa bawat isa at isang pangkalahatang shoutout uli sa bawat isa po, maging nasa replay sa atin pong mga nakasama from Australia, Middle East, iba't ibang panig ng daigdig, dyan po sa Kabikulan, sa atin, sa Quezon, sa Mountain Province, sa Taguig City, sa lahat po, palibot-libot po, sa lahat po ng naabot ng ating program. Kahit hanggang sa muli po, tayo po'y patuloy na magpanalanginan sa bawat isa, magpalakasan sa bawat isa, at palagi po tayong maglingkod sa Panginoon na may kagalakan. We love you with the love of the Lord. You are blessed beyond measure.